Jesus. He blesses and blesses and blesses again. How do you explain? How do you describe a love that goes from east to west and runs as deep as it is wide? You know all our hopes, Lord, you know all our fears, and words cannot express the love we feel, but we long for you to hear. So listen to our heart beats the sun, hear our spirit sing, hear us sing, a song of praise, a simple song of praise, goes to every note you have. We will use 7 o'clock na po, tayo ay magpapasimula na. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating C4 Hope Meeting virtual. Welcome po sa bawat isa at available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live sa mga hindi po makapasok sa ating Google Meet. Masaya po kami na kayo ay naririto, mga kasama namin sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod sa gabing ito. Malaking kagalakan po sa amin na bawat linggo palagi po tayong magkakasama. May isang oras na may awit, patotoo at mensahe ang hatid ng gawain itong. Iba po sa inyo, weekly na nating kasama at purihin po ang Panginoon, palagi po tayong merong mga bisita. Salamat po sa inyo mga kapatid na walang sawang nagsesend ng link para po ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong mga bagong nakikilala. Hamon ko rin po sa ating mga bisita ngayon. Yan, may nakita na po akong bisita. Kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa din po kayo sa pag-send ng link upang mas marami pa po ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Para po muli niyong mapanood at mapakinggan ang ating mga matotoo mensahe ng mga nagdaang linggo, meron po tayong Facebook group. Bumisita po kayo dyan. Pinopost po natin yan. Yung ating materials at ang ating video recordings. Kaya pwede niyo po yung mabalikan. After po nito, kung hindi pa po kayo kabilang doon, mag-join po kayo. Ang pangalan po niyan, C4 Hope Meetings Group. Pwede rin po kayong mag-type ng inyong mga comment. Kung kayo po ay may mga katanungan, willing po kaming sagutin yan, even your prayer request. Kagalakan po na isama namin kayo sa pananalangin. Bilang pasimula, nais ko pong ibahagi ang sinasabi sa kanyang mga salita. Ang very familiar verse na po sa atin. Sabi po sa Hebreo chapter 6 verses 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon po, hinihilingan ko ang ating Missions Department Head, Ate Gay Mendoza, para po sa kanyang pagbati. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating virtual Hope Meeting, ang pang-Huwebes po ng Ministeryo ng Paghahatid ng totoo at tiyak na pag-asa tanging mula sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Kaya sa bawat isa po na lagi po nating nakakasama, gayon din po sa ating mga masisipag na tagapag-anyaya at sa inyo po na bagong dalo ngayong gabi, ang kapayapaan, kagalakan at pag-ibig na mula sa Panginoon ay sumabawat isa po sa atin. Maraming salamat, Ate Gay. Sa pagkakataon po ito, nais ko pong ibahagi kung ano nga po ba yung Hope Meeting. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya sa bawat isa na naririto, dalangin nga po namin na mahamon po kayo. Sa atin po ang pagpapatuloy, tayo po ay umawit ng
ating adoration song. Wala po natin, sababay po tayo. Sabay-sabay nating awitin, Tunay na Diyos. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Marapat nating papurihan at alayan ng pagsamba ang ating nag-iisa at tunay na Diyos. Ngayon naman tayo po ay makakarinig ng patotoo. Pakinggan po natin ang patotoo ng isang kabataan kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay, si Ranger Ashley Aguinaldo, at susundan po ng Ministry Through Song ni Ate May Gulapa from ECC. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Ashley Dayandi Aguinaldo, anak ni na Tatay Lito at Inay Fe Aguinaldo. Kami pong dalawa ng ate ko po ay laking church, simula pa noong kami po ay baby pa at nakaka-attend na sa Sunday School noong kami bata pa. Halos lahat po ng mga gawain sa aming iglesia ay nakakasama po kami dahil sa aming mga magulang. Sa mga trainings, mga okasyon, mission trip sa Isabela at Karamoan at iba pa. Nakakabahagi na rin po kami sa mga ministry ng church tulad ng ushering at praise and worship, at kami po ni ate ay nasa tambourine ministry noon. Masasabi ko po noon kahit palagi po kaming nasa church at nakikibahagi sa mga gawain ay mababaw pa rin kami sa buhay espiritual, bagamat na ibabahagi na sa amin ng aming mga magulang ang kaligtasan, siguro dahil bata pa kami at hindi pa naintindihan ang lahat. Akala ko po noon, kapag nagagawa ko ng mga bagay na iyon ay naluluwalhati ko ang Panginoon. Palagi pong itinuturo sa amin ni Inay na ang pagsasayaw at pagkanta ay hindi para ipakita sa mga tao na magaling ako at maganda ang boses ko, kundi ito ay ginagawa para sa kapurihan ng Panginoon at hindi ng tao. Dumating ang pagkakataon na nagkaroon po ng ROHI o Rangers of Hope and Inspiration at kami ay isinali ng aming mga magulang. Ito po ay parang scouting na tinuturuan ng mga bata ng patungkol sa salita ng Diyos at kung paano magiging mabuting tao. Marami po kaming natutunan at dahil po dito naging maunlad po ang aming buhay espiritual. Kasabay po nito ay ang regular na pag-aaral ng salita ng Diyos sa aming tahanan sa pangunguna po ni Tatay. Habang lumalaki, unti-unti ko pong nakikilala ng lubusan ang Panginoon at nagiging makabuluhan ang aking ginagawang paglilingkod sa Kanya. Lalo na po noong dumating ang pandemic, nagkaroon po kami ng gawain ng pagsamba sa aming tahanan, nakasali sa Berean at naging regular ang pag-aaral ng salita ng Diyos o personal na devotion sa Panginoon na naibabahagi ko naman sa aking mga kaibigan. Nagkaroon din po ng mga virtual na gawain ng C4 at naging daan din para sa mga bagong paglilingkod
gaya ng tech support. Dito ko po nakita ang isang ministeryo na nagpalapit sa akin sa Panginoon dahil dito ay nakakadalo ako sa mga gawain ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipinagpapasalamat ko din po sa Panginoon na ang aking mga pinsan ay nakaka-attend din ng Rohi sa virtual at nakakasama namin sa mga gawain at ministeryo gaya ng pagtutugtog. Kaya masaya po ako na makasama ang aking mga pinsan na naglilingkod sa Panginoon at nag-aaral ng kanyang mga salita. Bagamat may mga pagkakataon na nadadala ng mundo dahil sa social media, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil meron kaming magulang na may takot sa Diyos na walang sawang nagpapaalala at nangangaral sa aming magkapatid at sa aking mga pinsan at may komunidad din kami na nagtuturo at nagpapalago sa aming pananampalataya. Sinasabi po sa unang Timoteo 4:12-13, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Bawat tao po ay tinawag upang maglingkod para sa karangalan ng Diyos. Hindi tayo gumagawa para sa mga tao, kundi para luwalhatiin ang nag-iisang Diyos. Huwag nating sayangin ang buhay natin dito sa mundo na puro sarili ang itinataas. Gamitin natin ang ating buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos at namumuhay na siya lang ang ating itinataas, hindi ang ating mga sarili. Sa Diyos po ang papuri. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago
Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Maraming salamat, Ranger Ashley. Salamat sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamuan marinig sa isang kabataan. Maging sa mensahe ng awit at sa napakagandang pagkakaawit na inihandog ni Ate May. Kailan may di magbabago ang kabutihan ng Diyos sapagkat siya'y tapat. Ngayon po ay handa na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe sa gabing ito sa pamamagitan ng inyong lingkod, Brother Rex Mendoza. Isa pong magandang gabi sa bawat isa sa inyo. Tama po ang inawit ng ating minamahal na kapatid, May Gulapa, mula po sa Tandang Sora, Quezon City, mula sa atin pong pagmulat hanggang sa ating paghimbing. Aawitin natin ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa habang buhay, siya po ay Diyos na mabuti magpakailanman. Siya ay karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri at sa lahat ng ating pasasalamat. Maraming salamat Ate May at maraming salamat din Ranger Ashley. Purihin ang Panginoon sa iyong buhay bilang isang kabataan na ipinaglilingkod ang iyong buhay kasama ang iyong buong sambahayan sa ating Panginoon. Pinasasalamatan natin ang pagkilos ng Panginoon sa inyong buhay bilang isang pamilya na hindi lamang ang buong pamilyang nabuksan ng isipan, tinanggap ang katotohanan maging ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo, kundi ngayon, ang inyong sambahayan ay nagiging daluyan ng katotohanan at pag-ibig ng Diyos upang akayin ang marami pang iba. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ganon din po naman, pinasasalamatan natin ang Panginoon sa gabing ito. Sa bawat isa sa inyo na kasama sa virtual na pagtitipon po na ito, maging doon sa ating ilang mga kapatid na nakasubaybay sa ating Facebook group. Sa Diyos ang lahat ng papuri at siya ang dapat mataas sa gawain na ito. Sa ating pong pagpapasimula, tayo'y dadako muna po sa pananalangin at ating, kagaya ng ating nakaugalian tuwing Thursday, bago tayo mag-aral ay ipinapanalangin natin ang ilang concerns ng ating pong mga kapatid na meron pong mga sitwasyon na kinakaharap sa kanila pong mga buhay. Tayo po ay sandaling tumungo, tayo po ay manalangin at ipapanalangin natin ang mga naiparating na concerns. At the same time, hihingi po tayo ng gabay mula sa Panginoon, kanyang tulong para sa atin pong pag-aaral ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kayo po ay nag-iisa at walang katulad. Kayo po ay Diyos na mabuti, tapat noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, kayo po ang nag-iisang Diyos na dapat itaas, sambahin ng lahat ng tao. Kayo ang aming manlilikha. Kayo po ang may karapatan sa amin pong mga buhay. Isang kagalakan para sa amin at isang napakalaking pribilehiyo ang dumako sa inyo pong banal na harapan, magpakumbaba. Kilalanin kayo at ngayon, Panginoon, sama-sama nadalhin ang amin pong mga kahilingan. Kami po ay dumudulog, una, para po sa aming mga minamahal na mga kapatid na mayroon pong hamon, sitwasyon na kinakaharap sa kanila pong mga buhay.
Ipinapanalangin po namin ang mga may karamdaman, ang mga nasa balik ng karamdaman, Panginoon. Ang amin po mga kapatid na na-diagnose na meron pong stage 4 cancer na ngayon po ay nagsasagawa ng mga gamutan. Panginoon, hinihiling po namin inyo pong ilapat ang inyong mapagpala, makapangyarihang kamay sa Kanya at dalangin po namin ang inyo po, Panginoong pagpapagaling, gawing mabisa ang mga isinasagawang proseso, mga procedures, Panginoon. Panginoon, hiling din namin, kakatagpuin po ninyo ang mga pangangailangang pinansyal para po sa gamutan na ito. Dalangin po namin ang kanyang isip at ang kanyang damdamin ay inyo pong papayapain. Ang kanya pong pisikal na katawan, Panginoon, ay bigyan ng lakas, masustain sa lahat po ng mga kinakaharap. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang amin pong mga minamahal na mga kapatid na seniors na sila po ay nasa kanilang mga tahanan, hindi po na nakakakilos tulad ng dati. Sila po ay meron na ring mga panghihina ng kanilang mga pisikal na katawan. Salamat sa kanila po mga mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Pagpapalain po ninyo ang aming mga minamahal na senior citizens. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na magkaroon ng magandang patotoo na kayo po ang Diyos na in control, kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya, kayo po ang tumutugon sa mga pananalangin at maging sa mga pangangailangan. Panginoon, naming itinadalangin din po ngayong gabi ang amin pong mga kapatid na mayroong mga suliranin sa kanila pong buhay, sa kanila pong mga tahanan, ang mga sira na mga relasyon sa tahanan, ang may mga suliranin sa pakikipag-ugnayan, ang mga may mabigat na mga pinagdaraanan. Pinapanalangin din po namin ang nahaharap sa mabibigat na mga pagdidesisyon. Humihiling po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Humihiling kami na matutunan ng bawat isa na tumingin sa iyo, Panginoon, alamin ang inyong mga salita, isagawa po ito na mayroong katapatan sa pamamagitan ng tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu na gumagawang makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Panginoon, ngayong gabi kami nagagalak na magkatipon-tipon virtually at sa kapahayagan ng inyong mga salita sa amin pong gagawing pagbubulay at pag-aaral, hiling namin, Panginoon, katagpuin po ninyo ang pangangailangan ng bawat isa. Higit sa kanino pa man, kayo po ang aming nais na itaas at parangalan. Tulungan niyo po kaming makaunawa ng inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng amin pong Panginoong Jesus. Amen. Tinatalakay po natin, mga kapatid, ang atin pong tema, submitted to God's Word, is standing strong against the world. Lagi ko pong ginagawa, kumustahin ang bawat isa sa atin. Lalo't higit ngayon po na ilang mga linggo na lamang ay matatapos na po ang taong 2022. Kumusta na po ang ating relasyon sa Panginoon? Kilala na po ba natin ang Panginoong Jesucristo? Hindi po yung Kristo na nakilala po natin na noon na hindi pala yun ang Kristo na sinasabi ng Biblia. Kilala ba natin yung Kristo na ipinapahayag ng Biblia? Dahil pagka minsan po, meron tayong mga tinatanggap na mga aral, katuruan, katangian ng Panginoong Jesucristo, umano, na kapag atin palang binasa ang salita ng Diyos, ay nasusumpangan po natin na hindi po magkapareho. Ang ipinapahayag natin sa mga pag-aaral dito po sa Hope Meeting ay ang Kristo na itinuturo ng makapangyarihang salita ng Diyos. Napakahalaga po na kung tayo ay tunay na kumikilala sa Diyos, kikilalanin natin na ang kanyang salita ang magbibigay sa atin ng kaunawaan patungkol sa kanyang mga katangian. Hindi po kailanman maaaring mapaghiwalay ang Diyos at ang katotohanan ng kanyang mga salita. Palagi po itong magkasama. Ang tanging paraan upang tayo po ay makapanagumpay laban po sa mga hamon ng pansamantalang mundo na ito ay ang pagpapasakop sa Diyos at sa kanyang makapangyarihang salita. Marami po yung nagkakamali. Sila po ay nag-iisip ng mga kapamaraanan na iniisip po nila ay makatutulong sa kanila at makapagbibigay sa kanila ng pagtatagumpay, pero hindi po
sa pamamaraan ng pagpapasakop sa Diyos. Isang napakalaking kahangalan. Maaari po na isipin po nila na sila mayroon pong mga magagawa, na sila po ay marunong at malakas. Subalit kung hindi kikilalanin ang Diyos na pinagmumula ng buhay, ang Diyos na nagsusustain sa lahat ng mga pangyayari sa mundong ito, ang lahat po ay walang saysay. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang kanyang kaluluwa naman ay napapahamak. Kung kaya hindi po yung ating mga sarili, hindi yung ating mga opinyon, hindi mga sistema o organisasyon ang ating dapat na asahan. Ang dapat po nating asahan at kilalanin ay ang Diyos at ang kanyang mga salita lamang. Gayon din naman, lagi ko po itong paalaala, hindi rin tayo dapat makinig sa mga taong sinungaling. Yun pong mga maaaring nagtuturo ng katotohanan, subalit sila po ay hindi naman isinasagawa yung kanila pong mga pinaniniwalaan. Ang mga taong pong ito ay nagsasabing makadiyos, subalit ang kanila pong mga buhay ay hindi naman kinakakitaan ng pagsunod. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos at pagkaunawa sa kanyang mga salita ay ang pagsunod sa kanya pong mga kautusan. Ang Diyos at ang kanyang mga salita, sa kanila po tayo mananangan, sila po ang ating sandigan. Kaya po sa gabi pong ito, sa patuloy na pag-aaral po natin at pagbubulay ng salita ng ating pong Panginoon, nais ko pong talakayin transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Ito po ay isang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nagkatawang tao. Ito po ay isang pagpapahayag kung sino talaga siya at ano po ang kanyang katangian. Ito ay nakita ng kanyang mga disipulo. Ang pangyayaring ito ay bumago sa buhay at pananaw ng kanya pong mga disipulo. At kung hanggang ngayon, ito po ay bahagi ng Biblia, ating itinuturo at naniniwala po tayong kung ito ay ating mauunawaan, malaki po ang maitutulong sa ikapagpapabago ng ating pananaw. Ang pangyayaring ito ay nagpapahayag ng katuparan ng mga inihula sa lumang tipan ng Biblia. At ang pangyayaring ito ay atin din pong hahawakan bilang isang katotohanan ng atin pong masisilayan. Ano po? Ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus sa malapit na hinaharap. Kaya po, tingnan po natin at babasahin po natin ang isang bahagi ng Biblia. Ang kabuoang istorya po na ito ay masusumpungan sa Mateo Kabanatang 17, talatang 1 hanggang mga sumusunod na talata. Subalit tulad ng aming itinuturo sa klase po natin ng hermeneutics sa atin pong paaralang pambiblia, napakahalaga na makita po natin ang konteksto na pinagmumulan ng isang partikular na bahagi ng aklat. Kaya po mas mainam kung babasahin po mula talatang 16, kabanatang 16, talatang 13, hanggang Mateo kabanatang 17, talatang 8. Subalit dahil limitado po ang ating oras dito po sa ating Hope Meeting, hayaan po ninyo na akin na lamang pong basahin mula po kabanatang 17, talatang 1 at babasahin ko po hanggang kabanatang 17, talatang 8. Pasimulan po natin Mateo kabanatang 17, talatang 1. Ganito po ang ating matutunghayan. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Next slide. Nakita na lamang ng 3 alagad na sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, ito
ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Verse 6. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Isang kakaiba at isang napakadakilang pangyayari ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nung siya po ay nasa katawang tao, nakita ng kanyang mga alagad ang kanyang kaluwalhatian. Bagamat ito po ay hindi nagtagal at pansamantala lamang, ito po ay bumago ng kanilang pananaw. Kaya nais po nating tignan sino-sino ang mga tauhan na nandoon ng pangyayaring ito. Ang mga naroon po ng pagbabagong anyo na yon ng Panginoong Jesus, well, una, syempre, nandoon ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po doon, biglang nandoon si Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Ano po ang nangyari? Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha. Nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Wala po itong katulad. At ganoon din naman, ito po ay nang nangyari na siya po ay nabalot ng kaluwalhatian, kaliwanagan, na walang katulad, na para pong ang kanya pong damit at kanya pong katawan, ay parang araw sa kaputian na nagniningning, biglang lumitaw ang dalawang kilalang-kilala na mga tauhan sa Old Testament, si Moises at saka po si Elias. Well, kilala po natin kung sino si Moises. Sa pamamagitan ni Moises ay ibinigay po yung mga kautusan, yung 10 utos. At kilala din natin si Elias, isang makapangyarihang propeta na nagpahayag sa pamamagitan ng iba't ibang mga himala at kanyang binigyang diin na iisa ang Diyos ng bansang Israel. Kasama po sa mga nakakita ng pagbabagong anyong ito ay ang 3 sa pinakamalapit na mga disipulo ng Panginoong Hesus sa kanya, o yung tinatawag na inner circle. Si Pedro, si Juan, at si Santiago. Nakita nila, sabi pa nga nila, mabutit naririto kami. At nag-offer pa nga po itong si Pedro na kung gusto po ninyo, gagawa kami ng kubol. Isa kay Moises, isa sa inyo, at isa kay Elias. Pero hindi magagawa ng tao ang kubol na para sa kaningningan na yaon. At meron pong biglang nagsalita, hindi pa man natatapos si Pedro sa kanyang nais na magawa. Meron pang isa pong nandoon na saksi sa pagbabagong anyo. Ito po mismo ay ang Diyos Ama na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. And then meron siyang idinugtong, pakinggan ninyo siya. At nang marinig po ng mga alagad ang tinig na ito, sabi po sa panulat ni Mateo, ang mga alagad ay lubhang natakot at nagpatira pa. At nang sila po ay tumingin, nakita nila si Jesus na nakahawak sa kanila at wala na po si Moises, wala na rin po si Elias. Kaya po, napakaganda na atin pong tignan, na ang pangyayaring ito ay nasaksihan ng 3 alagad. Ito'y tiyak na nangyari. Bakit po 3 alagad? Kasi alam po ninyo, pag tinitignan natin ang kulturang Hudyo at pag tinignan po natin ang salita ng Diyos, kinakailangan po na mayroong sasaksi. At ang sasaksi po ay at least 2 o 3. Kapag mayroong isang pangyayari at kung inaalam ang katotohanan, mayroong dapat na sumasaksi. At sa pangyayaring ito, 3 sa mga disipulo ng Panginoong Jesucristo ang sumaksi sa isang tiyak na pangyayari. Hindi po ito maitatatwa. Kahit pa po sila ay takutin ng kamatayan, kahit sila po ay pigilin, pagsabihan, pagbawalan, hindi po maitatanggi na ang pangyayari pong ito ay tiyak na naganap.
Ang isa po sa tatlong mga disipulo nga ay si Pedro. At meron pong tatlong bahagi ng teksto na may kinalaman kay Pedro. Matatandaan natin na itong si Pedro ay kakaiba sa mga disipulo, and later on siya po ay naging tagapanguna ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay naging pinaka-leader. Dito po sa larawan, makikita natin yung pangyayari na minsan na sila po ay nasa laot, sumunod ang ating pong Panginoong Jesucristo at nakita nila na naglalakad sa tubig. At ito pong si Pedro ay nagnais na, sabi niya, kung ikaw talaga yan, Panginoon, hayaan po ninyo ako makalakad sa tubig. At si Pedro ay nakalakad sa tubig. Subalit, nung nakita po niya yung mga alon, siya po ay unti-unting lumubog. At nandoon ang Panginoong Jesus upang siya ay hawakan. Kakaiba ang ugali nitong si Pedro, pero siya po ay pinili ng Panginoon upang maging tagapanguna ng kawan na nang ang ating Panginoong Jesus ay umakyat sa langit. So meron pong tatlong bahagi po itong teksto po na ito upang atin talagang maunawaan ang significance ng tinatawag na transfiguration. Bago po nangyari yung transfiguration o yung pagbabagong anyo, yung unang bahagi na akin pong tinutukoy na konteksto po nito, nagtanong ang Panginoong Jesus habang sila'y naglalakad patungong Cesarea ng Filipos. Ang tanong ng Panginoong Jesus, sino daw ako ayon sa mga tao? Maganda ngayong gabi, tanungin din natin yung ating mga sarili. Ano po ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Jesus? Sabi po kasi noong mga disipulo ay bilang tugon kay Jesus, sabi, Panginoon, sabi nung iba, kayo daw po si Elias na makapangyarihan. Kayo daw po ay si Jeremiah kasi kung mag-preach po kayo, talagang makapangyarihan at umiiyak. Si Elias po yung gumagawa ng himala. Sabi naman po ng iba, kayo si Juan Bautista, isang totoong magaling na propeta sa kapanahunan na ito. Ang sabi ng Panginoong Jesus, para sa inyo, sino naman ako? Alam po ninyo, bawat tao na ating nakakaharap, meron pong opinyon patungkol sa Panginoong Jesus. At maaaring ikaw ay meron ding opinyon kung sino si Jesucristo. Pero ang tanong, tama po ba ang ating pagkakilala? Tama ba yung ating tinatanggap na aral kung sino si Jesus? Kaya tinanong ng Panginoong Jesucristo, yan ang sabi ng mga tao, pero kayo, sino ako para sa inyo? At sumagot si Pedro. Next slide. Sabi po dito, si Apostol Pedro. At ito po ay isa sa napakagandang nagawa ni Apostol Pedro ang kanyang patotoo. Ang sabi po dito sa Mateo 16:13-17, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? Sumagot sila. Sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi ng iba, kayo si Elias. May nagsasabing kayo po si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Napakaganda ng sagot ni Apostol Pedro. Si Jesus daw po ang Kristo. Yung Kristo yung pinahiran, yung pinili, yung Mesiyas na pinakahihintay. Si Jesus ang hinihintay na tagapagligtas. Si Jesus ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ka, Pedro o Simon na anak ni Jonas, dahil ang katotohanan ito, hindi mula sa tao. Ito ay habag ng Diyos. Ito ay kilos ng Diyos upang maunawaan. Ang tanong sa atin po ngayong gabi, meron po ba tayong pagkaunawa dahil sa kilos ng Panginoon? Naintindihan natin? Yung iba po nahihirapan na tanggapin, pero tayo po, dahil biniyayaan tayo ng Panginoon, tayo po ay nagpakumbaba at naintindihan natin ang Kristo
na bukang bibig ng napakaraming tao ay hindi basta isang propeta lamang. Siya ay hindi mahusay na tagapagturo at tagapagsalita. Siya ay Diyos mismo. Siya ang Mesiyas, ang nag-iisang tagapagligtas ng atin pong mga buhay. Kaya napakaganda ng bahaging ito ng sagot ni Pedro. And then pupunta po tayo dun sa pangalawa. Ano po? Pagkatapos po ng pangyayaring yon, kung saan kinomend ni Jesus si Pedro, yung sumunod po na pangyayari, sinabihan siya ni Jesus na Satanas. Ilan lamang mga sandali, ay sinabi po na ipinahayag ni Jesus ang kanyang magiging kamatayan. Ipinahayag ni Jesus na siya po ay huhulihin at magdurusa at mamamatay. At nabahala si Pedro. Ayaw niya na si Jesus ay magdusa. Ayaw niya na si Jesus ay mamatay. Ayaw niya na si Jesus ay ikulong. Tingnan natin kung ano po ang nangyari na to. Susunod na slide sa Mateo Kabanatang 16. Pag tinignan po niya sa Biblia, sunod-sunod na mga pangyayari. Ito po yung ikalawang bahagi po ng pagsagot ni Pedro. Sinabi po ni Jesus na siya po ay magdurusa, na siya po ay papatayin, huhulihin at papatayin. Asahi po dito sa verse 22 hanggang 23. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Meron po mga pagkakataon sa ating buhay, siguro maganda yung ating intensyon, pero yung atin pong mga gusto ay taliwas sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nating tanggapin yung katotohanan po na yon na oo, maganda yung ating intensyon, maganda yung ating motibo, pero ito'y taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Dahil doon, hindi po natin maaaring ipilit. Hindi natin maaaring ilaban mismo sa Diyos. Sapagkat ang kailangan ko po kapag nagsalita ang Diyos, naunawaan natin ang salita ng Diyos, ang tungkulin po natin ay hindi baguhin ang sinabi ng Diyos, kundi magpasako sa sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, siya'y huhulihin, siya'y papatayin, nilalabanan po ni Pedro. Kaya sabi ni Apostol Pedro, sabi ng Panginoon kay Pedro, umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kumusta po yung ating iniisip? Meron ba tayong kaisipan na nagmumula sa magandang mga motibo, pero taliwas naman sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at itinuturo ng Biblia? Kaya nga po lagi po naming paalala, minamahal na mga kaibigan, napakahalaga po na alamin natin ang hindi nagkakamaling salita ng Panginoon. Malapit na po matapos ang taon na ito, nagbabasa na po ba tayo ng Biblia upang talagang makilala natin kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoong Jesucristo, upang malaman natin kung ano yung kanyang kalooban, upang hubugin po tayo sa totoong kabanalan, hindi yung iniisip lamang natin. Kaya po, dito si Pedro ay tinawag na Satanas. Bagamat mahal niya ang Panginoong Jesus at ayaw po niya na si Jesus ay magdusa, ang kanya pong gusto ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Tinawag siyang Satanas ni Jesus. Ganon din naman po tayo. Pwede nating sabihin na mahal natin ang Panginoon, pero kung ipinipilit natin yung ating mga gusto at hindi natin mailagay sa tamang kalalagayan na tayo po ay napasasakop sa Diyos at sa kanyang mga salita, tayo po ay hadlang sa gusto ng Panginoon, hadlang sa landas ng Panginoon. Ang isipan natin makalaman at hindi ayon sa Espiritu. So dalawa po yun, pangyayari, parehong sumagot si Pedro,
Isa magandang sagot, isa po ay sablay. At nanatili po yung kaisipan na yon na sila po ay nababagabag na si Jesus ay nagsabing siya'y huhulihin at papatayin. Kaya may sumunod na pangyayari. Chapter 17, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sabi po dito, nakita na lamang ng tatlong alagad na Moises, Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. At nandun po si Pedro. Nakita niya si Jesus, nagniningning. Nakita niya si Moises. At nakita po niya si Elias. At ang pangyayaring ito ay bumago sa kanya pong pananaw. Marami pa din po siyang naging pagkakamali na mga sumusunod. Pero ang pangyayaring pong ito ay hindi po masasabing pangkaraniwan. Ang pangyayaring ito ay espesyal. Tingnan po natin ang kahalagahan ng transfiguration. Nahirapan si Pedro at ang iba pa pong mga disipulo na maniwala na si Jesus ay kailangang magdusa, kailangang mamatay. Nalito po sila, nalungkot, nabalisa sila sa turo ng Panginoong Jesus na ang tunay na pagiging disipulo ay may kasamang pagdurusa. Kailangan nila ng pampatibay ng loob na ang lahat ay nagpapatuloy ng eksakto sa plano ng Diyos. Na ang pagdurusa alang-alang kay Kristo ay magiging kapaki-pakinabang. Sa pamamagitan ng transfiguration o ng pagbabagong anyo, nakatanggap sila ng pampatibay loob at katiyakan. Okay? Dahil po doon sa pangyayari po na ito, tumibay ang kanila pong loob. Nagkaroon sila ng katiyakan kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. Nakita po nila ito'y isinulat sa aklat ng Mateo, isinulat po ito ni Lucas para sa atin po na panahon ay ating mabasa ang pangyayaring ito sa buhay ni Jesus nang kasama po niya mga Hudyo na siya'y magkatawang tao. Ang transfiguration ay tutulong sa ating maunawaan sino si Jesus, ano ang kanyang ginawa, at papaano po tayo tutugon ng kapakumbabaan at pagsunod sa Kanya. In fact, meron pong sinabi ang Panginoong Jesus sa pagtatapos ng Kabanatang 16. Sabi po niya dyan, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Kaya sabi ng hanggat hindi nakikita ang anak ng tao bilang hari. Yung Jesus nakaharap nila, sabi niya, hindi makikita nyo yung sinasabi ko. Oo, mamamatay ako, uhulihin ako, mamamatay ako, pero hindi kayo mamamatay, yung ilan sa inyo na hindi nakikita na ako ay dumarating bilang hari. Napakahirap unawain, ano po, ng bahaging ito. Kaya meron pong tatlong tinitig ng katuparan ang mga pananalitang ito ni Jesus. Yung una po, sabi po ng ibang mga Bible scholars, ito daw pong tinutukoy ay ang pagdating ng banal na espiritu doon po sa aklat ng Gawa. Yun pong mga natatakot na mga disipulo ni Jesus. Panahon ng Pentecostes, nagtitipon sila sa isa pong silid sa tinatawag na upper room. Ay takot na takot, ayaw nila lumabas, sila'y nananalangin. At biglang dumating ang banal na espiritu sa anyong dilang apoy. At nang sila'y mapuspos ng banal na espiritu, buong lakas ang loob. Na sila'y nabago, sila'y bumaba, nagpahayag sila kung sino ang Panginoong Jesus. Sa iba't ibang mga wika na naririnig ng napakaraming tao at ng araw na yon, 3,000 mga tao ang kumilala at napadagdag sa paghahari ng Diyos. Pangalawa, sinasabi po na yung sinabi na yun ni Jesus na hindi mamamatay hanggat hindi nakikita ang anak ng tao na dumarating, ayun pong pagbagsak ng Jerusalem at pagkawasak ng templo noon pong AD 70. Kasi noon pong AD 70 ay merong isang pangyayari, nasira po yung templo, sinira po ito ng Roman Empire, ng mga kawal, sa kadahilanan po na sila po ay lumaban
At sa galit po ng Roman Empire, sinira po ang Jerusalem, sinira po yung templo. Pero ang totoo po, ito po'y sinabi ng Panginoong Hesus na isa pong katuparan, isa pong pangyayari. Bakit? Kasi nang sirain po ang templo, sinira po yung Old Testament sacrificial system. Yun pong pag-aalay ng mga hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil hindi nasumpungang tapat sa tipan, hindi tapat sa covenant ang bayang Israel, hinusgahan po siya ng Diyos. Hinatulan siya ng kanyang kasama sa tipan. Hindi inyo ginawa, dumating ang kahatulan. Nasira po ang templo, nasira ang Old Testament sacrificial system, at doon po itinatag na ang isang panibagong sistema ng pagiging matuwid. At ito po ay ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng biyaya. At ang biyaya po na ito ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Okay? At ito po, yung pangatlo, na tinitingnan na fulfillment noong makikita kung sino si Jesus at ang kanyang paghahari, ay yun pong transfiguration. Pagkalipas lang ng ilang araw, matapos sabihin ni Jesus na meron sa inyo dito, hindi mamamatay, makikita ang paghahari. Nakita po through the transfiguration. Ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay hindi isang ordinaryong tao. Siya po'y napuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ano ang kahalagahan ng transfiguration? Well, una, naganap ang pagbabagong anyo ng isang mataas, naganap ang pagbabagong anyo sa isang mataas na bundok. Na nagpapaalala, si Moises ay nakipagtagpo sa Diyos sa isang mataas na bundok, doon po sa Sinai. Ang mga disipulo, nagkaroon po ng pakikipagtagpo sa kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa transfiguration. Kaya po makikita, mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng kawan. Hindi na po sa pamamagitan ng kautusan nagiging kalugod-lugod sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng panibagong covenant. At ito po ay ang covenant of grace. Pinakita po ng transfiguration kung sino si Jesus. Pangalawa, ano po ang sinasabi ng transfiguration? Ang walang hanggan, nagniningning na kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo na ating Panginoon ay nahayag sa kanyang ministeryo sa lupa. Ang katauhan ni Kristo ay nagtaklob sa kaluwalhatian ito. Itinago ito sa paningin ng tao sa likod ng kahinaan ng laman ng tao. Ngunit sa bundok ng transfiguration ng pagbabagong anyo, ang maningning na kaluwalhatian at kamahalan ni Jesus ay ipinakita sa nakikitang anyo sa isang nakabubulag na pagpapakita ng kaputian. Nakatago po yung pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo sa kanyang anyong laman. Hindi po niya ito ginagamit kadalasan. Ito ay kanyang isang tabi. Siya'y tunay na Diyos na nagkatawang tao. Kaya po tinitignan siya na maliit. Nung iba, hinahamak. Pero hindi nila alam, ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Siya ang manlilikha. Pero sa panahong ito ng transfiguration, nakita ni Pedro, Santiago at Juan ang kadalisayan, ang pagka-Diyos ng tagapagligtas sa pagkakataong iyon na magpapalakas sa kanilang pananampalataya sa buong buhay nila. Nakita nila ang isang katangi-tanging pagkakataon kung sino talaga si Jesus na sa loob ng 3 taon ay kasama silang nangangaral. Si Jesus at ang kanyang kaluwalhatian. Pangatlo, ang kalagahan ng transfiguration ay ito. Para sa atin, ang pangitaing ito ay pansamantalang suliyap lamang sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagbabagong anyo ay panandalian. Angkop lamang sa punto na yon na sumama si Moises, si Elias at nakita siya ni Pedro, ni Juan at saka ni Santiago. Pero ang pansamantalang suliyap na yon ay nagbibigay ng isang walang hanggang pag-asa sa kaluwalhatian tulad ng kanilang pinanghahawakan. Ibig sabihin yun pong transfiguration ay patikim.
yung Jesus na inyong kinikilala ay Jesus na sa hinaharap ay magpapakahayag sa kanyang dakilang kaluwalhatian. At pag nangyari yon, ang kanyang magiging katatayuan ay pangwalang hanggan para sa ikagagalak ng lahat. Tandaan po natin, sabi sa Mateo chapter 17, verse 5 to 8, para sa atin po ngayon, ano ang kahalagahan ng pagbabagong anyo? Nagsalita po yung Ama eh. Anong sabi po nung Ama dito po sa mga disipulo? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ng tinig, labis silang natakot at sila'y nagpatira pa. So gusto ko po kayong tanungin ngayong gabi sa ating pagtatapos. Pinapakinggan po ba ninyo at sinusunod ang Panginoon sa inyong buhay? Yun kasi yung sabi ng Ama. Ito ang pinakamamahal kong anak. Lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Sino yung ating pinakikinggan? Napakarami natin pinapakinggang mga opinyon. Aral. Ito ba'y nagtataas sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga sinalita? O ito ay nagbubusod sa atin ng maraming mga kagustuhan natin? Marami tayong mga ritual na mga ginagawa, pero salat sa pagkaunawa sa kung sino si Kristo. Ang sabi ng Ama, pakinggan ninyo siya. Pinapakinggan mo ba ang Panginoong Jesus at sinusunod siya sa iyong buhay? Sabi ng Panginoong Jesucristo, John chapter 14, verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko, tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Kilala po ba ninyo kung sino si Jesus? Nakikinig po ba tayo sa Kanyang mga salita? Mabilis lang. Paano ba ipinakilala ni Jesus ang Kanyang sarili? Gamit ang mga katagang I am, na isang kataga na gamit sa Old Testament. Sabi ni Jesus, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain sa kanya, mabubuhay magpakailanman. Siya po ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Pangalawa, ang sabi po, I am the light of the world. Siya po ang liwanag ng sanlibutan. Lahat ay nasa kadiliman. Siya ang magbibigay ng liwanag. Ikatlo, I am the gate for the sheep. Ako ang pintuang daan. Gusto mong pumunta bilang kabahagi ng kawan sa pastulan ng Panginoon na ikaw ay aalagaan, si Jesus ang tanging daan. Ikaapat, ano pa yung sabi? I am the good shepherd. At ang good shepherd handang mamatay para sa kanyang tupa. Hindi kagaya ng mga upahan na tatakbo kapag merong maninila. Ang ating pastol na tumawag sa atin, handang mamatay para tayo mabigyang buhay at ipagsanggalang. Ikalima, sabi ng Panginoong Jesus, I am the resurrection and the life. Siya po ang nagbibigay buhay at ng muling pagkabuhay. Kahit tayo po ay mamatay, kung naniniwala tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus para tayo linisin at ilapit sa Diyos, tayo po'y bubuhayin muli kapag siya lamang ang ating tinitingnang pag-asa. Ika-anim, sabi po, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang makapagbibigay ng buhay, kundi tanging siya lamang. At ikapito, sabi po ng ating Panginoong Jesus, siya ang tunay na puno ng ubas. Tayo po ay mga sanga. May buhay tayo kapag tayo'y nakaugpong sa nag-iisang puno ng buhay. Tandaan po natin, sa pagtatapos, sabi ng Ama, pakinggan ninyo siya. Nakikinig tayo kung kani-kaninong mga tagapangaral, nakikinig tayo ng iba't iba mga opinyon. Pero ang atin pong dapat pakinggan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga salita. Sabi po ng Panginoong Jesus, ayaw ninyong maniwala sa akin, sabi niya sa mga Hudyo, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Pero nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman, hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Kaibigan, kilala mo ba ang pastol? Ikaw ba'y nakikinig sa kanya? Kilalanin natin siya. Manampalataya tayo sa kanya. Huwag natin ikahiya. Tayo'y tagasunod ng nag-iisang tagapagligtas. Awitin po natin ang ating responso.
pa'y magwakas sa panalangin. Walang ibang itataas kundi tanging kayo lamang. Kayo po, Panginoong Jesus, ang nag-isang tagapagligtas, walang katulad, ang Diyos na nagkatawang tao na ipinapahayag ng Biblia. Ilayo po ninyo kami sa kasinungalingan, sa mga maling, mga nagkalat na mga Kristo at mga Mesiyas. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. Kayo lamang, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na dapat kilalanin ng lahat, ang nag-iisang tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo, ang walang katulad, ang dapat na maitaas sa aming mga buhay. Kahabagan po ninyo ang bawat isa sa amin, maging mga kaibigan na kasama namin ngayong gabi. Tulungan po ninyo sila. Bawat isa sa amin, maging ang aming mga sambahayan na makilala ang amin pong Panginoong Kristo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Napakaganda ng mensahe. Salamat po sa mensahe ngayong gabi. Napakalinaw. Dalangin po natin na ang bawat isa na nakapakinig ay tunay na nahamon at masumpungan po na nagtatapat. Ngayon po ay ang ating mga pasasalamat. Kung kayo po ay napagpala sa awit, patato at mensahe ngayong gabi, malaya po kayo mag-unmute, mag-raise hand o kaya naman ay mag-message sa ating chat box. Kagalakan po na aming basahin yan. Salamat po sa ating mga kapatid na nagpagal at nagkaroon ng bahagi sa gawain ito. Kila Ate Gay, Ashley, Ate Mai, sa ating tech team, sa ating mga pastor, Brother Roy and Brother Rex. At salamat po sa bawat isa na naririto. 69 po tayo, purihin ng Panginoon sa Google Meet. At meron po tayong 13 sa ating Facebook Live. Ayan, sabi po dito ni Kuya Rex, thank you very much, Ranger Ashley, for setting a good example. You are a blessing. Yan. At sige po, meron po ba? Kung wala po, tayo po yung mag-turn on ng ating mga camera para po sa ating picture taking. Sige po, wait po natin yung iba na mag-turn on ng kanilang mga camera. Ayan, salamat po sa bawat isa. Ang dami po natin. 1, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Okay po, isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa ibawat isa. God bless po. Thank Salamat you. po. Okay. God bless po sa bawat isa. Thank you po. Bye-bye.